good evening. Welcome back sa ating channel. So, January 1, nung time na nirecord ko po ito, kaya pasensya na at maingay pa rin. So, may mga iba't ibang paraan na pagdidilig, no? May water tray, and ito, water tray sila. Ayan, yung dalawa dyan, malungkot. Naka-water tray. May iba, hindi naman naka-water tray, nakapatong lang. At dinidiligan natin ng sprayer, no? At yung iba, yung manual na pagdidilig, minsan ginagawa ko rin yun pagtatabo. Kung may specific lang na area na gusto kong i-moist o diligan. So at meron din na isa pang pamamaraan na kung saan pinapatong mo lang ng panandalian sa tubig or sa tray, no? Para mabasa yung ilalim ng medium o maka-absorb ng medium ng moisture. Minsan ginagawa natin to para maiwasan na matanggal yung dew ng ating mga, halimbawa ito, ano to, sa sun juice, no? Teolis. So ginagawa natin to para hindi sila matanggalan ng dew. So pwede nyo rin pong gawin yan. So ayan. So ngayon po, no, naglalagay tayo ng tubig dito sa ating lumang aquarium. Ayan. So inisip ko nga dapat dito ko ilalagay yung cephalotus na paparating since wala pa, ilang buwan pa bago dumating yon. So hindi muna natin gagamitin sa purpose na yon. So magta-try tayo ng ibang pamamaraan na uli, no? Ito yung water propagation. So gagawin natin yon para makita natin, no, kung ano yung diferensya pagka water propagation at yung hindi, no? Yung mga natural method. Kasi may nakikita ko lagi sa mga posts sa international community na ginagawa nila yung water propagation. At ito'y narinig ko na nung nag-uumpisa pa lang akong mag-alaga ng carnivorous plant. Most of them sasabihin ko na totoo, most of them ay scam lang. Yung parang niloloko lang tayo, hindi talaga gumagana. Pero iba doon talaga totoo. So alamin natin, no, kung ito ba effective talaga. Kasi sa mga Venus flytrap, no, aminin ko man o hindi, you know, nung tinry ko yun nung time na yon, nagkalus pero hindi tumuloy, no, at napakabagal, no? Mas mabilis pa talaga yung natural way pag sa Venus flytrap. Sa sun juice baka may pagkakaiba, no? So kaya ayan, medyo siguro enough na rin itong daming tubig kasi, no, dinadamihan ko lang tubig para hindi uminit yung tubig pagka mainit yung area ko na to. Okay na siguro yan. Alam nyo ba kung ano pang ilalagay ko dyan? Aerator, para mas ma-maximize nila yung gamit, no? Isip ko kahit hindi na pero sa tingin ko lalagyan natin ito ng aerator, pero hindi pa ngayong araw na to kasi nabasa tuloy yun. Kasi kailangan ko akitin yung sa taas. Hindi ko pa naakitin ngayon kasi bagong taon ngayon. At medyo basa yung taas natin, no? Kaya mababasa pa tayo yan, baka padulas pa. So pag medyo dry yung panahon, tsaka ko lalagyan ng aerator to. Kasi sa hydroponics, gumagamit kami ng aerator or aeroponics para mas mabilis yung grow ng halaman. Pero dito hindi ko pa natatry kung paano yung sistema dito kasi gagalaw-galaw yung tubig baka makasama yun doon sa mga propagation natin. Most of them are leaf fullings, no? Para tingnan natin kung anong mas maganda. Siguro maggawa rin tayo ng propagation sa walang galaw at sa meron. Ayun ang mas maganda siguro experiment doon. So ngayon papatayin ko na pala ito, puno na. Dito ko na ito. Ayan, lagay ko muna dito. Ayan, so papatayin ko yung tubig. So ayan, pasensya na kayo, hindi ako gumamit ng gimbal. Ito full charge yung gimbal ko. So naisip ko nga magbabike ako ngayong araw na ito, tsaka yung misis ko, kasama ko yung lead ko. Kaya lang simulan natin tong araw na ito may kabuluhan din naman yung pagbabike. Kaya lang baka may mga putukan pa dyan sa ibang lugar. Kaya huwag muna, ibang araw na. So dyan muna sila.
So ayan, ito talaga yung mga setup namin dito. Walang kaming binabago. Kasi yung iba, nagtatanong, sir, ang ginagawa nyo dyan pagka sobrang init na, pinapasok nyo pa ba? No? So, kung nasan sila, nakikita nyo dito sa mga video, nandun sila. Hindi na namin ginagalaw yan unless talagang kailangan igalawin. Pero sa mga Venus flytrap na natin sa labas, dun lang yan sila kahit na yung mga newly propagated. So, pakita ko sa inyo para hindi kayo mga budol. Sabihin nyo hindi naman totoo. Kasi may mga matagal na akong mga kakilala, kaibigan. Hanggang ngayon ayun pa rin tanong nila kung pinapasok ba daw namin o binibilad agad yung mga newly propagation. So ito, yung time na nire-record ko to, ito ay siguro wala pang 1 linggo. Pero yung araw mismo na pinropagate ko sila, dinirekta ko na dito sa labas. So anong mga Venus flytrap ko? Kung sabihin ito lang yung matitibay dahil ito yung St. Patrick's Beard, Wifula, Supernova, Antiborus, Werewolf Spawn, ayan, Werewolf Spawn, bakit? Sabihin nyo matibay, ayan, isa sa mga pinaka-sensitive yan. Tsaka ito, Bloody Nose. At kung ano-ano pa, ayan, Captrap. Lahat yan propagated ko, periscope. Kaya nga medyo nahiya ako dun sa dumalaw dito nakaraan. Dahil yung iba dyan, galing sa kanya. Sabi niya, sir, ba't ang haba agad ng mga nakuha mo sa akin? Hindi ko masabi, pinropagate ko na kasi. Kaya humaba na. Hindi ko nga alam pinaghiwalay nung time na nandito pa siya. Dahil on the process pa lang ako ng pagre-report eh. So ayan, hinihiwalay ko na. O sir, ano ba nangyari pag hiniwalay mo yung mga propagation? Nangingitim. Normal naman na mangitim yan. Pero tutubuan yan ng new growth. No? Tulad na itong new growth na mas malaki ba? Hindi, mas maliit kasi nga na-acclimate pa lang sila. So, ayan yung isa sa mga dahilan. No? Kaya lumiliit yung traps kapag hinati-hati mo na sila. Kasi nga mas less yung energy na napoproduce nila. Kasi yung mga rhizome, pagkakaalam ko dyan nila ni-store yung energy nila. So, ayan. Kaya mas malaki yung bulk ng rhizome, mas malaki yung tubo ng plants o mas marami. So, ayan o, nandiyan lahat sila. Kung mapapansin nyo. Dating sa pagdidilig, hindi dilig ako pagka kailangan, pagka hindi pa. Kailan ba sir pag kailangan na? Yung mga binabanggit ko sa inyo nung nakaraan, kapag medyo napapansin ko tuyo na, kasi kadidilig ko lang nito kahapon eh. Well, yung pagdidilig ko dito kahapon, hindi ideal. Dahil ang ginawa ko dyan, hinos ko lang talaga. Yung pipisilin mo yung dulo ng hose para mag-widen yung area na nasa sakupan niya. Saka ko siya in-spray. Pero ang pinakamaganda nun ay sprayer na very fine yung mist para hindi nagko-close yung traps. E bakit nyo ginawa kahapon sir? Bukod sa nagmamadali na ako, nalobat yung aking sprayer. So kaya wala akong choice, no? Hindi gawin yun. So ito pala oh, ito nabili ko lang to. Maliit pa. Ayan oh, ang laki na nung Archangel. Naunahan kasi ako sa malaki nung pinost, no? So nabili ko lang maliit. So naghintay ako ng ilang panahon. No, lumaki rin dito. Pero nyo yan. No, tapos may nabili rin ako na Arc Traps. Hindi yung ito Archangel to eh. Yung Arc Traps na green. Saan na ba yan? Saan nandito pala yan? Naninibago pa siya kasi kareripat lang rin. Ito. Arc Trap. Kita agad yung itsura eh. Oh. Nag-curve yung traps niya. Ang ganda rin. Pero may gusto akong i-acquire. Wala lang akong makita. Ang mamahal kasi. Yung Giant Kudo. Alam ko yung iba meron na dito sa Philippines niyan. Pero gusto ko mag-acquire ng sarili ko para may mga ano kasi sila. Kumbaga may properties pag newly acquired na ayan, mas mabilis na tumubo kasi nga parang na ano sila, na dormant sila sa biyahe. Sabihin, malayo pinaglagalingan. So, ayan. So, ito, Red Sangre, ano pa, parami na rin natin, no? Isang maliit lang rin yan nung binigay. Ngayon, ano na, papagit na natin. Pati itong si DJ DR Mabusa. Aba,
Kailangan nyo yun, kapapatong lang natin to nung nakaraan. O, tignan nyo, oh. Yung rhizome may tubo ng isang trap. At meron pang papalabas. Ayun, oh, nasa ilalim. Mapopropagate na natin yan. Konti na lang yung merong GJ. Ako kung Dr. Mabusa yung ibig sabihin yan or DR Mabusa. Re-research natin. Hindi naman lahat ng ano dito kabisado ko yung history ng plant. Pero bago natin i-post yan, sinesearch natin kung ano talaga yung history niya, saan nakuha yung pangalan. Tapos itong si Dirt Bentham yata ito. Natanggal yung ibang letter. Nasa baba pala yung iba. Tuloy niyan sila, pati yung ibang mga nandyan. Pero ngayon, ayan. Yun nga, meron akong balita sa inyo. May nawala akong isang Venus flytrap, pero may naiwan naman na ano. May naiwan na rhizome. Ayun yung honeycast butterfly. Kaya hanggang hinahanap ko pa rin kung saan ko na ilagay. Kasi madali namang hanapin si honeycast dahil meron siyang tenga sa traps niya. Ayun yung parang butterfly na sinasabi sa honeycast butterfly. May naiwan na isang rhizome Kung tumubo yun, okay na ako. Pero move on ako. Pero kung hindi ko makita, kung hindi tutubo yung rhizome na natira. Ano kasi gabi na nung pinapagate ko sila. Kaya hindi ko na napansin. Kung nahulog ko, hindi ko na ilagay. So, ito yung honeycast natin. May isang rhizome dyan or traps na medyo firm pa yung rhizome. Nilagay natin dyan. Nalaman rin natin kung yung rhizome na naiwan dyan ay honeycast. Kasi kung mag-produce na siya ng tenga. Kasi nandito siya sa tabi ng honeycast. Tapos yung honeycast nawawala. Ayan. Sa dami-dami ng plants, ayun pa yung nawala. Kung alin yung nag-iisa pa lang. So, ito pala yung mga seed grown nung nagbenta sa atin lahat ng sarasinya. Lumalaki na rin. Gusto ko sanang ilipat dun sa trays ng puro seed grown pero susunod na kasi baka manibago itong mga ito nakatanim kasi ito sa pure sand. Ayan. Tapos ito pala balita ko sa inyo ito nabili ko tong Joe Smiley, medyo kung may kamahalan din sa size niya. Binibenta to kasi umiilalim na yung Venus flytrap, yung halaman. Pagka ganun medyo nakakakaba na yun. Ibig sabihin umiilalim, hindi na tumutubo ng maayos. Tapos yung rhizome sobrang lalim na, asang haba ng petiole. Hindi mo mapapansin yung haba ng petiole kasi pailalim nga yung tubo. So ngayon umiibabaw na uli siya. Pansinin nyo from mapayat na leaves and petiole. So naman nakikita nyo ba dyan? Ito, ipo-focus natin. Ayun na. Tingnan nyo yung bagong ayan, tabi ng may dried na traps ba yan or dumi. Ayun, meron na siyang bagong growth at mataba na. So ganyan pagka outdoor tumataba yung yung petiole. Tingnan nyo to, si Asura. Ang nipis ng kanyang petiole, diba? Pero yung patubo niya tataba yan. Parang etong mga nasa labas natin. Kahit na mga baby pa, may katabaan yung kanilang mga petiole. Sumalapad. Which is minsan maganda yun sa isang Venus flytrap. Malapad. Ibig sabihin, bukod sa kailangan pa nila ng more sunlight or nakakatulong yan for photosynthesis. Ibig sabihin nun, ang taba ng rhizome yan pagka matataba yung petiole. So yan. Ito naman si Devolicorn. Ingat na ingat ako dito dahil wala akong masyado nakikitang nagbebenta nito So nasa loob sila, diba? Tapos nilabas natin. Biglang nagtuyuan yung mga yung mga tissue cultured na traps. Which is normal naman yung kaya lang nagsabay-sabay yung tatlo. Ayun sa taas. Pero ganun pa man, tingnan nyo naman to. So, nagkaroon siya ng Nagkaroon siya ng new growth. Tapos tingnan nyo kung gaano kaganda yung petiole. Ang lapad, diba?
Tapos yung new growth may parang drop, jump o lip jump. Tapos yung mga sobrang liliit na hindi natin sinukuha na plantlets, sumasize up na rin. Ayan o. Diba? Ang delete niyan dati, halos pinatong ko lang yan kasi hindi nga may tanim ng maayos. Pero ngayon, tignan nyo, ang ganda. So ito po, yung mga iba. Meron pa dyan, marami yan. Kaya possible na mag-release agad tayo na ito sa first quarter ng January. Ng taon na to. Ayan po. Tignan nyo ito sa gilid. May mga good size na. Diba? Baka yan, ma-release natin yan. Pero palakihin pa natin ng konti. Para pagka nag-presyo tayo, hindi nakakaya. Isa to sa mga pinakamagandang na-acquire ko last year. Oo, tama. Last year na yun. Bagong taon na ngayon. So pag tiringnan nyo sa internet kung gaano kaganda si Diabolic Horn yan, hindi trap. Mali yung ID ko dyan. Since first time ko ma-acquire, hindi ko alam kung anong totoong pangalan. Nakalagay lang kasi Diabolic eh. Sabi ko, ano ba itong Diabolic na to? Diabolic Horn ba ito? Sabi niya, tama. Ayan, Diabolic Horn. So ayan, isa sa mga legit na supplier na kung nakuha. At nasa bote ito nung nakuha. Ilan pa lang. Ang meron lang rin eh. May nag-release, kumuha na kayo. Pero kung mahintay nyo to, hintayin nyo kasi mas mabilis itong lumaki. Kasi yung mga pinalyo na sa labas. Yan. Ang ganda. So ito pa yung isa. Ang ganda rin yan. So anyway, marami tayong paparating na nabalita ko na yan dun sa last video. At ito sinisikap ko magkaroon uli ng Rosabella. Ang lumadali lang naman niya kung sakaling maghahanap ako sa iba. Pero gusto ko talaga dun kung saan talaga nang galing si Rosabella. Kasi Rosella. So alam niyo ba ang ginagawa niya ngayon sa Rosabella daw niya? Tinitissue culture daw nila doon. So sana makakuha tayo kahit isa o dalawang bote. Once na may release na. At mayroon ding white cultivar na sariling atin na ngayon napapalabas. Ayan. News yan. Good news. Na white cultivar variegated na Venus flytrap na sariling produce dito sa Pilipinas. Na hindi yung kasi mahirap kasi stable ang white cultivar. Lalo na daw sa tissue culture, no? So kaya yun. Sana maging successful hanggat kasi may mga na meron na sa bote at marami na rin nasa labas. At hinintay lang nila na kung magsa-cycle ba babalik sa green or kasi ngayon nag-yellow siya pero may white talaga. Tingnan natin, pero sa tingin ko ang ganda na kaya hintayin natin isang bote lang masaya na ako makakakuha. Ayan, so yun lang muna siguro. At yung ibang mga balibalita dito na update ko na naman kayo tulad na itong yung parent plant ay yung may dalawang kasarian na Nepenthes galing kay Ma'am Carmen Espina Woods sa mga nag-germinate na at bumubuka-buka na. Hihintay na lang tayo na mag-produce na ng picture at next year makikita na natin yung laki na ito at ilang taon pa ay tignan natin kung magkakaroon din dito ng dalawang kasarian na Venus na Nepenthes. Kasi ito pa yung mga iba pang kasama ng seeds na pinadala niya. Nepenthes philippinensis, which is germinate na. So may mga ibang Nepenthes propagation tayo na true seeds na hinihintay pa natin. Tulad na itong Campanulata, parang meron na rin. Tingnan natin. Saan mo nakita? Papa naman siguro. Hintayin pa natin. Pero kung may magge-germinate, siguro may magge-germinate sa seeds natin na to kasi tinanim ko sila sa lahat ng pot dito. Alam niyo ba kung saan ko tinanim yung mga Nepenthes Campanulata seeds? Dito mainly na yung more than half ng seeds. Kaya titingnan nyo halos parang Nepenthes Campanulata seeds toppings na yung naging itsura niya. Sumunod, nilagay ko rin dito sa mga to. Kasi ito isa sa mga pinakamagandang medium na mix natin Mekos natin. Nilagay natin dyan, nilagay rin natin sa kanuma yata yan.
Tapos nilagay rin natin dito. Ano, mapapansin nyo, mayroong mga seeds dyan. At hintayin natin kung saan yung unang magge-germinate. At meron rin tayong nilagay doon sa mga nakatakip dyan. May nagtanong si Ma'am Carmen pala nagtanong, sir, ano yung mga nandyan sa plastic, ganyan. Mga propagation rin yan, ma'am, ng mga seeds ng campanulata. At meron rin tayong mga cuttings dyan. Ayan. Ay, nakagugutom na ako. Kain ako kagabi pa, hindi pa ako makain ng breakfast. Anyway, ayan, tingnan nyo tong ano pala. Ay, tagal na pala ng video ko na to. Siguro mamaya na natin to yung ibang mga video, no? Pero ayan, ang ganda ng mga ano. Ayan, no? So, hindi ko pa to may out yung mga Helianthera. Hindi dahil pinagdadamot ko, no? Kasi ipopropagate pa natin to. Ito yung mga iniwan ko mother plant. Nag-buy one take one tayo last year, last month. At naubos yung mga nandito sa gilid, oh. Yung mga nandyan, naubos yan dahil buy one take one. Ngayon, kung i-out ko to, hindi pwede na kasi wala na tayong mother plant. Ito hindi ko nang gagalawin to eh, itong malaki. Para meron tayong reference kung hanggang gaano siya kalaki. No, tapos etong iba pwede ko naman i-divide na. Kaya lang maraming madadamay na maliliit na feature na hindi tutuloy, na mamamatay lang, sayang. No, so hihintayin na lang natin ha. Pagsitibuan mo na lahat ng feature, tapos pag nakapagpatubo na siya ng malalaki na marami-rami, pa natin i-divide. Kasi kung ngayon natin i-divide, sayang talaga. Sayang. So, tingnan nyo kung gaano kaganda yung minor natin. Minor na yan, pang Miss Universe yung itsura. Ang ganda. Considering na outdoor grown to, maganda na to sa outdoor. Kasi sa indoor, may kulay siya na mapula eh. Yung ma-orange na mapula. So, even na yon pagka may maganda kang ilaw sa indoor pala. Pero sa outdoor, medyo mahirap i-achieve yung ganitong may nectar sa dulo. Tapos yung kulay pinkish pula-mula. So medyo hirap akong i-achieve yan dito, no? Last year ko lang yan na-achieve. Sabi ko after 3-4 na taon, hindi ko pa lang na kuha yung ganitong pag-aalaga kung paano ganito yung gagawin. Kasi ilang beses ko na tinry, nabubuhay ko ang Helianthera na ipopropagate ko, pero hindi kasing ganda tulad ngayon. Bilis nila dumami ngayon, mag-produce ng feature, gumanda, ang bilis. At hindi lang yan yung Helianthera na yan, pati yung ibang variety ng Helianthera. Saracenia na des, ayun, tingnan nyo, pulang-pula. Tapos yung mga bagong tubo, mula talaga, ayun, kung hindi nyo nakikita, ayun, ang mga bagong tubo na namumula. Mas nauna nga namula to kaysa sa minor eh. Kasi ang cross neto ay may burgundy black, which is yung dark red color na Helianthera. Dapat ito, burgundy, hindi, Macdonalde pala to. Pilaw siya kasi pula rin yan. Kaya mamula-mula rin sila. At ang ano nito yung malapad na taas. So may anak na to, which is parang may nakita ako ngayong araw na to. Ayan, nag-produce na rin ng mapulang growth sa ilalim. So kaya tinanggal ko muna sa listing tong mga to kasi ibenta ko agad, walang matitira sa akin pag binenta ko to. So paramihin muna natin, hindi naman sa pinagdadamot natin to. Mas mabuti na maparami muna natin bago natin mai-out. Kasi sa totoo lang, hindi ganun kadaling mag-alaga, magpaganda ng Helianthera. So marami naman kayo makuha na iba, pero kung mahintay nyo to, hintayin nyo na lang kasi limited to outdoor. Tsaka yung isa sa mga tip ko sa inyo, ilalamog nyo na lang, huwag na kayong tamarin na Shopee na lang. Kayo magtipid sa 100 pesos na shipping fee. Kasi puro nagpalalamog yung mga bumili sa akin dito eh. Hirap sila nung dumating na sa kanila. May mga ibang nakabuhay, pero karamihan, yung iba, pag niripat nila sa setup nila, sana papalpak. So mas maganda ipalalamog nyo na lang para hindi kayo pumalpak. Okay, mag-alala, na-experience ko rin yan, yung mamatay ng mga plants. So yun lang muna. Magpo-propagate tayo ngayon ng sun juice nito. Kasi bakit natin ipopropagate? Tignan nyo, may mga tumubong mga sa ilalim oh. Kasi tiniran siya ng langgam. Yung langgam, kailangan nila ng source ng pagkain.
So ayan, naglagay sila ng mga ipids yata yan eh. So dyan sila nagka-harvest ng pagkain. Yung pinaka nectar na lumalabas sa end nung aphids, ayun yung ginagawa nilang food. So ayan, kaya ayan, gagawin natin, tatanggalin natin yung mga, kasi imbis na lagyan natin ng pesticides yan, i-propagate na lang natin, since ayun naman talaga yung dapat natin gawin, i-propagate ito para maparami. So ayun lang muna, at God bless sa inyo, and bye bye.